Mahal na ang INC. Opo, mahal na mahal din namin siya. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, papahanap siya ng INC. Mahal din namin siya. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. Totoo rin talaga. In fact, nung bago kami, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakatapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgol ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. Maraming salamat. Mahal din namin sila. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung gano'n niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila congressman na magiging senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalo-lalo na po kay Pangulong Duterte. Alam niyo po, sa puso, hindi po ako marunong magsinungaling eh. Ayoko po magbilbil ng bangko, ayoko po magyabang. Pero alam niyo po, pinahal na po kayo. Mas pinahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas, kaysa sa amin na pamilya niya. Alam niyo yan. Tuwing sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang mga kurap, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am, sinasabihan niya, tinatakot niya, napapanundag ako sa kinaupuan ko. Kasi sinasabi na yun, umalis kayo. Di ba, tinatakot ng ganyan. Napapanundag kasi ako kasi ang iniisip ko yung anak ko na minor pa noon, 12 anyos lang. Hindi niya inisip na balikan kami, balikan yung pamilya niya, pero inuna niya na masiguro niya na bawat Pilipino hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye, ang taxi driver hindi nagugurgur ang liig sa likod. Yun ang inuna niya, ma'am. Sinigurado na ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulong. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulong sa gabi yung anak nila adik. Silang dalawang mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital o sa PGH. Sinigurado niya yung Malasakit Center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital.
Di ba ma'am, kaya nilagay niya yung Malasakit Center. Kaya, kanina lang ma'am, schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa ng tatay ng anak ko. Nakita ko kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, Sir TV pa yan eh. Ang security blanket na yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay